Possible ba na merong reinstatement pero walang back wages? Ito yung question ng ating subscriber, no, na pwede ba yon na may decision na yung labor arbiter pero wala silang back wages? Although hindi niya sinabi na reinstated sila, pero ang mga ganyang decision ng labor arbiter, merong reinstatement yan na walang back wages. Ang general rule dyan, kapag ang empleyado ay illegally dismissed from service, ibig sabihin merong unjust dismissal. Sa Article 294 ng Labor Code, ang consequence ng unjust dismissal or illegal dismissal ay reinstatement with full back wages computed from the time the compensation was withheld from the employee up to the time of actual reinstatement. Ang ibig sabihin natin, kapag merong illegal dismissal, kakabit niyan ay reinstatement, no? Lalo na kapag ang nilagay na relief doon sa cause of action sa pag-file ng complaint ay reinstatement ang chineka niya, at hindi separation pay, kasi dalawa ang pwede mong piliin doon kung ikaw yung complainant, reinstatement or no reinstatement. Kapag no reinstatement ka, inilalagay kadalasan dyan separation pay. Ang ibig sabihin ng separation pay doon, separation pay in lieu of reinstatement. Ngayon, hindi lahat ng reinstatement sa labor code or sa ating labor law nakakabit sa illegal dismissal. So, isipin natin na mayroong tatlong scenarios na pwedeng magkaroon ng reinstatement. Una, yung reinstatement na as a general rule, yung Article 294 ng Labor Code nga, na kapag ka mayroong illegal dismissal, ang natural consequence, ang legal consequence ay reinstatement with full back wages computed from the time the compensation was withheld from the employee up to the time of actual reinstatement. May isa pang scenario ng reinstatement. Ito yung nanalo na si complainant, nag-appeal si employer sa NLRC Commission. Si labor arbiter, ang decision niya, mayroong order of reinstatement. So, ang order of reinstatement na yan ay immediately executory. Ang ibig sabihin, hindi mo na kailangan mag-file ng motion for issuance of written execution para lang ma-implement ang reinstatement aspect ng decision na yan. Ang mangyayari dyan, si sheriff, i-execute niya yan, i-implement niya yung reinstatement pending appeal. Sinasamahan kadalasan ng complainant doon sa opisina mismo ng employer para sabihin sa employer, si-serve sa kanya yung order na pinapa-reinstate yung empleyado kahit nag-appeal pa yung employer sa decision ng labor arbiter. Yan ang reinstatement pending appeal. Immediately executory kahit na hindi pa tapos ang kaso dahil na nag-appeal yung employer sa sitwasyon niya. Ang pangatlong scenario ng reinstatement, ito yung ang empleyado nag-file ng kaso illegal dismissal, pero ang sabi ng labor arbiter, wala namang dismissal na nangyari. Kadalasan dyan, yung depensa ng employer, nag-abandon si employee kasi ang sitwasyon niyan, nagkaroon sila ng hindi pagkakaintindihan, halimbawa. So si employee ngayon, iniisip niya, parang tinanggal na sa trabaho, no?
tumakbo sa labor ngayon. Siyempre, hindi na siya papasok. So, kakasuhan siya ngayon ng AWOL up to abandonment of work. So, sasabihin dyan ni arbiter ng decision ng labor court na merong na walang illegal walang dismissal na nangyari, pero wala rin abandonment of work. So, mabalik si empleyado na walang packages. Diyan ang gagaling yung konsepto ng reinstatement of packages. Yung mga usual case niyan, yung nag-file ng constructive dismissal sa empleyado, halimbawa, iniisip niya na parang ina-apply siya, ina-abuso sa kumpanya, sa trabaho, merong serious insult, abuse, etc. So, naging unbearable treatment na prejudicial, yan, no? Inconvenient. So, na parang pinupwersa na siyang quit sa trabaho. So, kung pa-file siya ngayon ng illegal dismissal, alleging constructive dismissal, kaso hindi napatunayan yung fact of dismissal. Kasi, para mapatunayan mo nga yung fact of dismissal, kailangan meron kang either notice of termination or check with text or chat ka man lang na siya. So, kung hindi napatunayan yan, ang magiging hatol niyan ay no dismissal, but employee should be reinstated without packages. Kasi hindi tinanggal, hindi rin naman nag-abandon. So, with that, if there's any more question, i-comment nyo na lang so we can make another video. God bless.